Sa bayan ng Santa Rosa, may mag-asawang nagngangalang Hugo at Imelda. Sa tuwing sila'y kakain, lagi na lamang nilang pinag-aawayan ang paghugas ng mga pinggan. Kung tatangi si Hugo, kakagalitan naman siya ni Imelda kung ano-anong pangalan ang tinatawag niya kay Hugo. At kung huli, sasagot, tutugusin ni Imelda ang pobreng si Hugo ng walis tingting. Tatakbo naman si Hugo sa bahay ng kumpare at doon magpapalipas ng galit ni Imelda. Nakasanayan ng tawagin ng kanilang kapitbahay ang bugnuti na si Imelda ng kamaldang at si Hugo ng kaugong. Sawa ko, anong ulam natin dyan? Ito ulam natin, meron tayong ano dito, asin. Umupo ka na dyan, okay na yan. Basta ano lang natin yung karong ngayon. Kaya tayo. Kaya daw. At tapos na tayo kumain. Sino na magugas ng timba? Ayaw ko na magugas na sa timba. At sino? Aba. Maghapon na ako nasa bundok. Ayaw ko na magugas na sa timba. At sino pagugasin mo ako? Eh maghapon lang ako naglilinis ng buong bahay. Ikaw pa paglilinisin mo? Siyempre, ikaw yung pinakababae dito sa akin. Eh kahit ito lang itong gawain plato lang, nililinisin mo, di mo pa magawa. Ayaw ko na dito, alis na ako. Saan ka pupunta? Lumabas ka dyan, lumabas ka dyan! Teka, magunas dili ka. Sabi ko, bitawan mo muna yung hawak na patpat. Magkaintindihan tayo. Lumabas ka dyan, ipakita mo sa akin yung pagkalalaki. Bitawan mo muna ang iyong hawak na patpat. Ano? Kama? Teka, magunas dili ka. Sabi ko, bitawan mo muna ang iyong hawak na patpat. Magkaintindihan tayo. Sige, labas ka dyan, damuho ka. O ano, ang sasabihin mo? Huwag na natin paggawain ng paghugas ng pinggan. Magkasundo na tayo. Ang siyang unang magsasabi ng pong, ang siyang maghugas ng pinggan. Ganun lang. Ang unang magsalita ay siyang maghugas. Araw-araw, lagi-lagi, gabi-gabi. Tama. Ang siyang unang magsasabi ng pong ay siyang maghugas ng pinggan. Lagi-lagi magpakailangan. Madali lang yan. Isang linggo, tahimik yung bibig ko. Kayang-kaya ko yan. Eh ikaw nga, yung kalabaw mo, di mo kayang kausapin ng kahit isang araw lang. Siya. Handa ka na ba? At sila'y kapwa tumahimik. Nagtitigan sila sa harap ng mesa na may hindi pa nahugasan ng mga pinggan, baso at kutsara. Ayaw nilang alisin ang pagtititigan sa isa't isa sa takot na baka magsalita ang isa sa kanila. Nagtitigan na lamang sila. Nanatili silang nakaupo. Unti-unting lumubog na ang araw, ngunit patuloy pa rin silang walang kibuan. Halos mamugto ang kanilang mga mata sa pagtititigan. Biglang nalawa ang dalawa. Basang-basa na ng pawis si Kaugong. Pinagpawisan na rin ang noo ni Kamaldang. Biglang tumawag ang kapitbahay na si Timang, buntis na 8 buwan. Maring Maldang, kumpadring Ugong, pairam naman ng plansya. Tao po, si Timang po ito. Wala tang tao, papasok na lang ako. Yan ang nangyari sa inyo. Hintakutan si Timang. Sa halip na kunin ang plansya, tumakbo siya dali-dali palabas ng bahay. Ibinalita niya sa mga kapitbahay na may masamang nangyari kina Kaugong at Kamaldang. Sa isang iglap, nagtipon-tipon na sila sa bahay ni Kamaldang at Kaugong. Kung Padring Hugo, ano nangyari sa'yo, ba't ikaw pagsalita? May laban pa tayo para bukas, ba't naninisik ang iyong mga mata? Alam ba ni Kumadring Maldang ang pustahan para bukas? What is happening to you, sweetheart? What is the matter? Talk to me. Don't be afraid to your dambuhalang asawa. Mas beauty ako sa kanya. Ano bang nangyari dito? Siguro nilason ka ng mahaderang yan. Pagdating ko kanina, ganyan na sila ng aking maabutan. Walang imik at hindi nagsasalita. Narin pakiwari na saniban sila ng masamang nilalang. Dali kayo, tawagin niyo albularyo sa kabilang ibayo. Oh, here's na the albularyo.
Ala, magdala nga ng planggana ng may tubig upang malaman natin kung ano ang dumalay sa mag-asawang ere. Alalaping, tampayan, kukuruko, paloma. Heto na, iri na, lumalabas na. May masamang espiritu nang lumulukot sa kanila. Aking lalagyan ng pinakamabisang sangkap ng panggagamot. Kapitan nyo ng maigi, masyadong malakas ang masamang espiritu. Sige, kapitan nyo ng maigi. Talagang napakalakas ng masamang espiritu at kinuha nila ang kaluluwa ni Nakauong at Kamaldang. Ngayon, ang ating dasal ay dapat bukal sa ating mga kalooban upang maibalik natin ang mga kaluluwa. Kung ano man ang aking bibigkasin na inyong ulitin. O handa na ba kayo? Huwag kayong papatalo. Kung ano man ang inyong masaksiyan ay gawa-gawa lamang yon ng masamang espiritu upang tayo iiwas nila sa ating panalangin. Naiintindihan ba? Opo, lahat po ay gagawin namin upang maligtas ang aming pinakamahal na kaugong at kamalmalang. Simulan na natin. Kaugong, magbalik ka. Kaugong, magbalik ka. Kamaldang, magbalik ka. Kamaldang, magbalik ka. Kaugong, magbalik ka. Kaugong, magbalik ka. Kamaldang, magbalik ka. Kamaldang, magbalik ka. Aray! Lutang bata ka. Di kasama yon. Di kasama yun. Naku, mababaliw ako sa mga lecheng ito. Nako, mababaliw ako sa mga lecheng ito. Naisaan niyo ako dun ha. Siyempre naman po, iba na ang maingat. Makakakuha ka ba ng sariwang tayo ng kalabaw dyan? Yak, kadiri! O, ito na. Diyos kong batang ere, ba't mo naman nilagay sa aking muka? Napakabantot pa naman. Ikaw naman, Tikang, maghanap ka nga ng kahit anong uri ng alkohol. Ito po, may nakatago pang alak. Pero pwede na rin po yung alcohol. O siya, pwede na rin to, ngunit hindi magiging mabisa ang paggamot kung wala ang isang patak ng ihi ng buntis. Ay, bakit kayo nakatingin sa akin? Ngayon, kumuha ng isang kutsara at muling sumabay sa akin. Ngayon, hindi nakasali yun. Hindi nakasali yun. Ito kasi ang kulit eh. Tama na, magsitahimik kayo. Matahimik ka daw kasi naman ito eh. Tahimik na. Matahimik na. Shoo. Tahimik. Sisimulan ko muli ngayon ng orasyon. Sprigitik, sprigitok. Ihi ng buntis, taking kalabaw, espiritu ng alkohol. Katas ng aking anting-anting, aking bibisyon sa mga katawan lupa nila Kauwong at Kamaldang upang ating mabawi ang mga kaluluwang nasa kandili ng kadiliman ng mga masasamang espiritu. Mukhang hindi ko na kayang gamutin ang dalawang ito. Maganda ng ataol para sa mag-asawang ito. O ito, Tomas, isang taon pa lamang nakuha namin sa punerarya. Bukas pa daw sila kukuha sa kabilang bayan. Hindi pwedeng isang ataol lang dahil kailangan pagsabay na silang ilibing para mabalik ang kanilang mga kaluluwa. Ay teka, mabuti yata ipagsama na natin sila sa isang ataol. Si Kamaldang nasa ilalim at ipapatong natin sa ibabaw si Kaugong. O siya, I will do the makeup. I will make sure na beauty sila sa kanilang kamatayan. They will look beautiful, like sleeping only. At ako naman ang bahal sa sakla at sa terembe. At ako naman ang taga-kolekta ng tom. Anong burol ang pinagsasabi nyo? Wala nang burol-burol pa. Ililibing na agad sila ngayon para hindi na maligaw ang mga kaluluwa nila Kaugong at Kamaldang. Sayang. O maghanap na kayo ng mga may susuot ng mga ito. Excuse me. Ay, makeup na pang patay. Ito, nababagay itong damit na to kay Kaugong. At heto naman ang kay Kamaldang. Teka, bakit yata ibang amoy nito?
Tanga, amoy naptalina yan. Sa tinagal-tagal ng aking pag-aalbularyo, ngayon lamang ako nakasaksi ng ganitong klaseng kulay. Sa pakiwari ko'y sila'y patay na. Tuluyan na silang iniwan ng espiritu ng kanilang katawang lupa. At isang solusyon lamang ang aking magagawa. Ayun ang agarang ilibing sila mag-asawa. Binuwat na ng mga kapitbahay si Kaugong at iniga sa kanyang ataul. Sa loob-loob ni Kaugong, siya na ang mananalo. Hindi siya natatakot mailibing. Lalabas siya sa hukay pagkaalis ng mga kapitbahay. Tuwang-tuwa si Kaugong sa mga nangyayari. Tatakutin ko silang lahat. Pagbalik ko mula sa libingan, matamang nakiramdam si Kamaldang sa mga nangyayari. Kahit na nakapikit ang kanyang mga mata, natatakot siyang maaaring ipagpilitan ng albularyo na ilagay siya sa loob ng ataul kung hindi pa siya magsasalita. Inaasahan niyang tututol si Kaugong, ngunit hindi niya narinig na tumutol si Kaugong. Teka nga nung mapalitan si Kamaldang. Ay, nakadilat! Ang bangkay bumangon, Kamaldang, patay ka na. Sana patawarin mo ako sa mga narinig mo sa akin. Hindi ko naayain si Kaugong sa pustahan. Ay, Kamaldang, patawad. Hindi ko na ulit aakitin si Kaugong. Hindi ko naman talaga siya gusto eh. Kaya lang sa akin niya binibigay ang mga pera kapag nananalo siya sa tupada. Patawad, hindi na mauulit. Walang hiya kayo, mga lintek. Kailan ba kayo nang alam sa may buhay na may buhay? Magsinayos na kayo! Ikaw! Ikaw ang una nagsalita! Ikaw ngayon ang maghuhugas ng pinggan! Dito nagwawakas ang ating kwento. Kayo, sa bahay nyo, sino ang naghuhugas ng mga pinggan? Aber? Palabas na! Alalaping.